I don't know kung totoo ba talaga na ang pag-stay sa isang resort or sa isang bundok na peaceful na lugar na is nakakapababa pa ba talaga ng stress. Mismo yung staff na nandun na araw-araw, bakit parang stress na stress siya at ginawa niya yon? Kita nyo yung nag-viral ngayon na yung isang customer doon sa isang resort, mountain resort na sinapak noong kanilang staff. Kita mo hindi? Hindi. Yung ano kasi doon, yung customer, ano daw, nagsisigaw daw siya, nagmumura daw siya sa bundok. Nasa campsite ha, sinuway nung staff. Kanya, bakit ka mo nagmumura dito? Bawal dito. Tapos pinapalabas na nila lahat ng mga customer na mga nag-camp doon. Tapos pinaliwanag naman sa kanya ng maayos nung mga tao doon, sinasabi na hindi naman sila ang minumura. Kumbaga nagre-release lang daw siya ng sama ng loob doon sa bundok. Yung bundok yung minumura niya. Kasi siguro, masama ang loob niya, kaya siya nag-camp, tapos nirelease niya yung kanyang stress sa buhay, bigla siyang sinapak. Sinapak talaga, as in like, pak! Ganun. Tunog na tunog yung nakita ko sa video. Now, ano ang pwedeng naging takeaway natin? Since we are into, din naman, mountaineering, camping, yun yung hilig din natin eh. Kaya nga pumunta sa bundok para makapilip yung stress. May mga nagko-comment tulad ng comment mo na, kaya nga pumunta daw ng bundok kasi to relieve the stress. Now, hihimay-himayin natin para at least maging balance lang tayo. Although, hindi naman natin kayang i-balance lahat kasi nga, limited lang din yung konteksto or kaalaman natin kung anong behind ng story lahat ng yon. Kasi yun yung binasihan lang natin at yung mga comment ng tao. There are many people kasi na iba-iba yung reason kung bakit sila pumupunta sa mga ganyang lugar. Para mas maintindihan mo. Yung iba pumupunta dyan for aesthetic. Okay? Kasi yung iba, nainggit doon sa social media, gusto din nila makapagpa-picture doon sa lugar na yan. May mga ganun. May other people naman pumupunta sa bundok dahil gusto nila ma-relax, tahimik, peaceful. Di ba? At saka yung iba naman, ang reason bakit pumupunta sa mga nature bundok to release something. Yung mabigat na yung nangyayari doon sa city, gusto nila i-release nila sa bundok para at least kahit papano mabawasan yung bigat ng nararamdaman nila. Iba-iba ang reason kung bakit umaakyat or nagka-camping ang tao. Yung mga pagsigaw-sigaw sa bundok, tsukan sa nature, sa dagat, gito ganyan, matagal na yan. Wala pa man yung nauso yung camping-camping na yan, ginagawa na ng mga tao yan to release something. Kasi nga, di ba, kahit sa mga movie, ginagawa yan, yung mga love story, di ba? Isigaw mo, gumagano pa sa bangin, langya ka, di ba? Ginagawa na yan, hindi pa uso yung mga camping-camping noon. Hindi ko alam kung bakit ito ngayon naging issue sa ibang resort. Although, may mga instances din na talagang bawal. Like example, sacred ground. Kasi tayo, pag umaakyat tayo sa isang bundok, di ba doon? Or may mga bundok talaga na bawal talagang mag-ingay sa lugar na yan. Kasi sagrado yan para sa ibang tribo. Tama? But for what I saw sa video kasi, it's like a resort. Typically, yung mga may sagradong lugar kasi na bawal mag-ingay, gito ganyan, yun yung mga talagang rainforest. Yung mga yung sagrado yun, bawal talaga sa mga ganong lugar. Like Mount Apo, bawal kang mag-ingay, bawal magmura, ganon. Pero yung setup nun, doon sa video, typical resort siya na most of the time, marami talagang nakakapunta. At maraming tao talaga na pag pumupunta doon, natural, magre-relax sila, mag-iingay talaga sila. And to think, yung mga tao doon, prinotektahan siya at dinipensahan siya kahit na nagmumura siya. Kasi naiintindihan nila yung nararamdaman ng taong yon. Pero ang nangyari nga, naging pa rin yung staff nila, sinapak siya. Kasi feeling niya siguro na-offend siya, feeling niya siya ang minumura, pero pinaliwanag naman nila na hindi siya. Pero ginawa niya pa rin yon. I don't know kung totoo ba talaga na ang pag-stay sa isang resort or sa isang bundok na peaceful na lugar na is nakakapababa pa ba talaga ng stress. Mismo yung staff na nandun na araw-araw, bakit parang stress na stress siya at ginawa niya yon? Siya pa yung parang galit na galit that time talagang. So nakakalungkot lang na nangyayari ito yung situation na ganito just because of misunderstanding maybe. Ano ang pwede nating maging lesson dito? Number one, unahin muna natin alamin kung ano ba talaga ang rules ng isang lugar, ng campsite. Kung bawal ba talaga doon mag-ingay? Bawal ba talaga doon magmura? Meron yan dapat sa mga guidelines nila, nakalagay yan. Kung meron man silang naging mali, pwede sigurong mapagsabihan na lang muna. Kasi hindi lahat ng tao aware lagi sa magiging rules mo sa resort mo. Correct? Minsan nakakalimutan natin because we are so overwhelmed with the place or masyado tayong overwhelmed doon sa emotion na dala natin at gustong-gusto nating i-release. Masarap yung feeling kung pumunta ka ng lugar. Ang nangyari nga sa kanya, nung pumunta doon sa lugar, parang nadagdagan tuloy yung stress niya. Sa mga mountaineering, may rules naman eh. Pag sinabi doon sa rules na 10 PM, lights off na. May ganon. Usually, 10 PM, lights off na. Ibig sabihin, kahit pa hindi po ubos yung inumin nyo yan, kahit ano pa man trip yung magkakagrupo niyan, respetuhin na yung the rest of the campers na hindi na pwedeng mag-ingay. May rules na pagpasok ng 10 PM, pagtungtong ng 10 PM, bawal lang mag-ingay. Yung konting boses mo lang, totoo to, konting boses mo lang, gumagano kayo. Dinig na dinig, no? Kahit ang layo mo, nadidinig, para siyang meron
siyang acoustics sa lugar. Parang nag-echo yung boses mo pag nasa bundok ka. Oo, literally. Kasi walang noise pollution. So, ang nangyayari, kapag konting salita mo lang, maririnig kahit ang layo, ilang metro kang layo nyo. Yung tent mo, nakatulog ka. Ingay naman ng grupo. Pag ginek mo ng ganun, ang layo naman pala nila, no? Nagtatawanan silang layo nila. Ano yung rules na 10 p.m., stop na, lights off na, respetuhin. Number 2, anong pwede nating maging lesson sa nangyari? Do not assume. Nag-assume kasi yung staff na siya yung minumura. Nag-assume kasi siya na ganun. I-clarify kung ano yung situation. Kung may ibang campers na medyo maingay, pagsabihan, huwag tayong mag-assume na sinasadya nila. Kasi minsan, overwhelming kasi ngayon lang sila siguro nagkita-kita ulit or ngayon lang din siguro sila nakalabas. May ganun eh. Kahit ako naman eh, pagka nakakalabas ako, yes! Diba? Nagiging ano ka. And number 3, do not take it personally. Kung napagsabihan ka or mayroong mga bagay na hindi naman maganda yung nasabi, yung parang na-offend ka sa bagay na yun, huwag mo masyadong personalin. Might be, sinabi yun sa'yo dahil bilang respeto din sa'yo na ayaw niya ng gulo, kaya bakit niya nasabi sa'yo na pwede tumahimik muna kayo or bigyan nyo kami ng peace of mind kaya kami nandito. Pwede naman eh. So, if ever man, kung ikaw yung situation na gano'n, nasa campsite kayo, tapos napagsabihan grupo nyo na pwede, minimize natin yung boses natin kasi gusto natin chill lang muna dito sa place. Kasi gusto na, kasi hindi naman atin yung lugar eh. Ganon. Kung mapagsabihan, do not take it personally. Yun siguro. I hope na maging okay sila, maging okay ulit yung resort, yung may-ari, siguro kailangan niya din na i-workout na yung situation ngayon kasi sobrang nagba-viral siya. Ang daming magbabas niyan sigurado. And I hope maging okay din yung customer na nasapak kasi hindi masakit din yun. Anyways, yun lang. Share ko lang. I hope may natutunan tayo.